Yan tayo. Bago ko pataasin yung mga kilay ninyo sa mga sasabihin ko later, gusto ko magtanong muna para survey. Ilan dito ang naniniwala may perfect marriage o naniniwala sa perfect marriage? Taas ang kamay. Naniniwala ako. Dito pa lang may problema na tayo. Kayo dalawa dapat nagtataas kayo kamay. Okay. Isa-isayin natin para mas maintindihan natin kasi baka hindi natin masyadong naiintindihan yung salitang perfect marriage. So, pag-ihiwalay ko muna, perfect muna. Okay? Sabi ni Socrates, pag inintindi raw natin yung meaning ng salita, I'm thinking wise tayo. Sabi niya, wisdom is the beginning of definition of terms. Socrates. Okay. I-define natin sa salita perfect. Now, balik tayo, patras, sa nagsimula ang word, nandun yung truth, no? Nandun yung katotohanan. So, ang perfect ay galing sa salitang alignment. Alignment. Ginagamit yan usually sa mga design ng mga produkto galing sa mind ng designer, the drawing niya, let's say carpenter, the drawing niya yun, tapos gagawin niya yung material, at pagkatamang-tama yung sukat, ayon sa kanyang design. They call it perfect. Ayon sa design na ginawa niya. Alignment. Remember the word. Alignment. Now, marriage is also a product. But it happens to be the product of God. Diba? Nag-design lang kayo, pero may nag-may-ari ng inyong desisyon. Because you are using another product niya, which is your spouse, yung pagkabili nyo. So remember that this message is not just for them, for all of you. So marriage, galing daw yun sa salitang gen. The fusion of two elements. Two precious elements. Kaya daw yun. Bawat male and female na nagdesisyon magsama, nagpaksa, sila ay gem. Precious stone. Ang precious stone ay nakakalat. Para maging precious siya, sila ay pinagsasama-sama. Kagaya ng silver, kagaya ng gold, nakakalat yan. So paano sila pinag-iisa? Para maging pure, inaalis ang impurities, inaalis ang mga dumi, inaalis ang water. At mostly, kailangan silang i-pressure. Dinadaan sa init, sa lakas ng heat para maging isa, maging pure. At pag naging pure na siya, ang taas na ng kanyang value. So ngayon, balikan natin yung perfect marriage. Ang perfect marriage daw pala ay alignment sa design ng produkto marriage. Kaya yung na-describe ko sa inyo, yung marriage ay kailangan ninyong i-align ang inyong mga ugali, ang inyong mga sinasabi sa isa't isa, sa tamang design ng marriage. Because over time, pag naging habit nyo na hindi nyo sinisiraan ang asawa nyo pag nakatalikod siya. Pag naging habit nyo na wala kang sinasabing negatibo sa inyong asawa, face-to-face man, wala nakatalikod siya. Kapag naalis na yung mga pangit ng ugali, yun yung mga impurities natin, di ba? Imperfections natin na sinasabi natin. Kaya yung arguments ninyo sa marriage is supposed to purify you together into one body. Diba? Kaya the more na kinukontra nyo ang isa't isa, the more na negatibo ang tingin mo sa asawa mo. Ang tingin mo sa asawa mo, weak because you are more educated than him or her. Ang tingin mo sa asawa mo, kontrabida all the time. Kontra ng kontra sa'yo. Hanggat may ganyan kayong pag-uugali sa isa't isa, may hirapan kayong mag-iisa. I-define naman natin yung marriage according sa sinasabi ng family code, which I discovered na naka-align sa sinasabi ng Bible. Sa mga nag-aaral ng law, marriage, Article 1, family code, is a special contract. Special. Tandaan nyo, kung narinig kayo yung special sa batas, mayroong ordinary. Parang pagkain lang. So, special na marriage
Tingnan mo natin yung ordinary. Ano sabi ng ordinary? Civil contract daw yun, na you put your ideas, you put your terms and conditions into a contract, it will become the law between the two of you. Basta wala lang nalalabag na batas, customs, morals, public policy, or anything na nakakatapak ng rights ng iba. Yung contract na yun, ang sisilbing batas between the two of you. Kaya tig-uulang ng korte yun. Ordinary contract ang tawag dun. Sa marriage, not subject to stipulations. Ano ba yung stipulations? Yun yung ating mga terms and conditions na pinitbit natin sa marriage. Na sinasabi natin lagi sa asawa natin, nag-asawa ka ng magdita, magtiis ka. Bawal na po yun. Terms and conditions mo yun eh. Binitbit mo sa marriage. Nag-asawa ka ng sabugero, ng sugaro, magtiis ka. Bawal na po yun. Nag-asawa ka ng babaero, magtiis ka. Lalong bawal po yun. Ito po ang tawag dito ay mga bisyo. Tama po? Ang mga bisyo nito ay nagpapasaya sa ating mga sarili. Tama po? Kailangan ba ng marriage niya? Kailangan ng institusyon niya? Sagot po, mga ma'am. Kailangan ng marriage yung mga bisyo? No, manindigan kayo, no. Nakasan niyo ba? No, brother. Yun. Ganyan dapat. Hindi kailangan ng marriage eh. Makakasira sa marriage, di ba? Oh. Not subject to our stipulations. Kasi ang objective ng marriage, matapos na mag-asawa, ay iwanan mo na lahat na nagpapasaya sa iyo. Ako sasayin mo na sino? Asawa na. Di ba, sir? Doon ka na lagi nakatingin sa kanya. Every time na magsasalita ka, matutuwa kaya asawa ko dito. Pag ginawa ko ito, matutuwa kaya siya. Ganun, magkaroon mo na tayo ng analysis. Pag ginawa ko kaya ito, kung uusap ako sa ibang babae na hindi alam ng asawa ko, matutuwa kaya siya dito. Lalo hindi pag nalaman niya sa iba. Di ba? Ang tawag ko dito, real talk. Ha? Baka hindi nyo kasi ito naririnig sa ibang lugar. Kaya papaunawa ko po sa inyo. Kasi pinagtyagaan kong pag-aralan yung sinasabi na batas. Kasi bakit ang dami naghihiwalay? Bakit naging culture na? Kaya wala nagtataas ng kamay sa inyo eh. Kasi hindi kayo naniniwala. Baka wala rin kayo naging model. Sino ang unang-unang model natin dapat? Ang ating magulang. Hindi yung kapitbahay. Ha? Modelo ng tamang mag-asawa. What else? Yung binasa kanina ng reading. Masasagot yung mga tanong ninyo. Kagaya ng, bakit kapag pera niya, ang wife ko, pera din niya. Pag pera ko, pera din niya. Di ba? Wala pang sagot yun. Kahit psychology, hinanap ko, sagot, wala eh. Yung pala, it's the natural feeling of the female. To feel that way, the moment na nag-asawa, yung sarili niya pera, aangkinin niya as kanya lang. Yung pera mo, pera din niya, sir. Oh, wala sa psychology yan. Wala sa psychology yung sagot. Kahit sa philosophy, wala. May PhD ako. Hindi ko nakikita yung sagot. Doon lang pala yung sagot doon sa first reading. Nung ginawa daw si Adan, pinangalanan niya yung mga animals. Kasi ang sabi ng Diyos, I will give him a suitable helper. Animals yung binigay. So let's imagine the frustration of this man. Hindi naman kami makaintindihan ng mga animals. So in response to that, pinatulog siya. At hinungkot ang kanya at ginawang babae. And brought her to the man. Walang instructions na gawing asawa ang babae. Hindi pakikialaman ng Diyos ang inyong free will. Hindi siya magdidikta kung sino makapangasawa. Kayo mismo ang magdi-decide niya. Alam niya yung mangyayari pag diniktahan niya tayo eh. Babalikan natin siya pag hindi kayo magkaintindihan. Ay ko, binigay yung asawa sa akin eh. Di ba? Ayaw ng Diyos mangyayari yun. So ang ginawa lang niya, brought her to the man. Brought in Hebrew means paraded. Pinaradalan niya, yung mga babae sa harapan mo, you will decide. Hindi siya makikialam. Eh anong gagawin mo ngayon? Next, follow the design of marriage. Kung ayaw mo may stress. Gusto niya stress-free life? Gusto niya? Ayan.
Ang sikreto dyan, hindi nyo i-stressin ang isa't isa. Because according to the experts, ang lahat ng stress natin ay nagiging sakit. Lahat ng sakit galing sa stress. Yan ang medical term for worry. So, the moment na nag-worry kayo sa isa't isa, di ba, pag nag-argument, hindi maganda yung pakaramdam di ba? Bakit? Kasi isang katawan kayo. The moment na in-attacking yung asawa mo, you're also attacking the image of God. So, sabi ng Diyos. Sabi sa first reading, dinarada ng Diyos ang babae. The man decided, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. Kaya there's a feeling of ownership sa ating asawa. Kahit naman sa inyo you also feel you are the owner of your husband. You also feel that you are the owner of your wife. Kaya lang isang lumalabas tayo sa boundary. Ano ang boundary binigay ng Diyos? Love and respect. Hanggang doon ka lang. Hindi mo pwedeng manduhan yung wife mo. Pag sunod-sunuran ang babae sa lalaki, para yung ibon na hindi makawala. A bird trapped in a cage. Kasi ang asawang babae ay gusto nilang makalipad. Grow yung kanilang career. Mag-grow yung kanilang potential na binigay sa kanila ng Diyos. Kaya pag kinulong mo yan, ginawa mo na sunod-sunuran sa'yo, sooner or later, pagre-reklamo sa iyo yan. Bakit parang after all these years, hindi naman ako masaya? Yan ang magiging wordings nila. Don't wait for that to happen. Na-feeling mo, nabubuhay ka naman na, kumpleto tayo lagi sa pagkain, may kotse, may bahay, etc. And you'll suddenly hear from your wife, bakit hindi ako masaya? Yan ang reason. Hindi nakakalipad si Mrs. And remember, kailangan mo lumipad para alam din niya kung saan siya lumipad. Kailangan dalawa kayo flying together to your goal, to your destiny. Saan pupunta ang marriage? Hindi pwede pa ikot-ikot lang, kain, tulog, trabaho. Kain, tulog, trabaho, hindi pwede. Ang isang pagsasama, walang direksyon, ay nag-create ng shape na bilog. Ano yung bilog? A shape that has no direction. Araw-araw na routine. Yung goal ninyo, yung direction ninyo sa buhay, sa'yo manggagaling yun sa'yo. Bakit? Bakit? Kasi yun ang unang sinabi ng Diyos nung nilagay niyo lalaki sa Garden of Eden. Work and take care of it. Pag sinabi work, it's not a job. It's a vision. Have a vision to yourself. Saan pupunta ang inyong sarili. Kaya importante rin sa husband, yung malaking tiwala sa sarili. Naniniwala sa kakayahan niya. Kapag hindi, talagang lahat ng plano niya, uurong. Hindi maniniwala sa kanya nakikita. Ngayon kayo naman, mga mom, mga wives, ang role ninyo is to push your husband. Push. Pag nawalang tiwala sa sarili, push nyo. Hindi yung sisiraan niyo pa. Okay? Yung po ang work ninyo. That's why you were identified as helper. At buuhan ng mga lalaki sa oras ng pangailangan. Ezer. Okay? Kaya pag lumapit ang husband ninyo sa inyo, naubusan ng budget, sigurado nyo meron pa yung available na budget. Ha? Hindi yung financial manager kayo tapos nangailangan si husband, wala yung pera. Ubus. O di mag-iisip si husband, pwede na paaral ko ba? Hindi ko alam. Pwede, di ba? Okay? So I hope nagkakaintindihan na po tayo sa perfect marriage. The more na inaalis ninyo yung mga pangit na ugali, the more na magiging isa kayo. At ang challenge sa inyo, according to Mark Twain, American philosopher, hindi mo maintindihan ng marriage hanggang hindi kayo umaabot ng 25 years, a quarter of a century. Yun ang sabi niya. 25 years ang challenge sa inyo. Para kayo maging silver. Ano susunod na challenge? 50 years. Para kayo maging gold. And by that time, nako, I'm sure, kahit na nakataligo ng bawat isa sa inyo, sobrang laki ng tiwala ng isa't isa sa inyo. Hindi ang gagawin sa akin na asawa ko. Okay? Ang sumisira lang sa buhay natin ay ignorance. Yun lang. Marami ng tao nag-aaral.
Nakunahan na nga tayo. No? Kaya yung mga lumang libro nila, tinatapon na natin sa atin. Because they knew it well. Naintindihan nila. Kaya ugalingin nyo na ngayon magbasa. Ha? Yan lang po sikreto. Para hindi masira ang buhay natin. Ignorance sa sinisira sa ating buhay. Meron na itong pakiusap sa inyo. Kami po ay nagtayo ng foundation para lagi kami magturo sa mga may hirap na lugar para yung mga bata ay magkaroon ng vision sa kanilang sarili at hindi sila mag-stay sa kanilang poverty level. Yun po naging advocacy ng aming Isaiah Pala ng Diyos Foundation. Lahat ng may hirap na lugar, pinupuntahan po. Bago bigyan ng pagkain, ng regalo, turuan po na tiwala sa sarili. Karoon ng vision. Bawat isa sa atin, meron yan. Whether black or white, brown or whatever. Wala siyang favoritism. So, yung tulong po na hinihingi sa inyo ay mamaya po pag-ikot ng basket para mapuntuhan po yung aming advocacy na yan. Mabawasan po yung poverty level ayon sa vision ng ating presidente na bago Pilipinas. Congratulations sa inyo dalawa.